Hello guys, magandang gabi. Napili kong mag video ngayong gabi para makita ko kung anong klase ang hingas nitong aking bagong design ng aking use oil na stove. Ang design nitong aking kala na to ay, kung tawagin ko to, ay rocket stove, rocket stove, use oil rocket stove. Kaya kung mapapansin nyo, ang disenyo niya ay parang rocket siya. Yan. Ito guys, ang sukat nitong tubo ko na to ay yung distress na ang diameter niya ay 3 inches. Tapos niyan, kinorte ko lang yung bandang padulo na pinaliit ko. Yan. Tapos naglagay ako rito ng compartment na to. Dinagdagan ko lang siya dito ng tubo na maigsi lang, para kapag nagpaparikit ako ng apoy ay madali lang, kasi pagka maliit lang, wala siyang ganito saka itong taklob, maliit lang yung space do sa loob. So nahihirapan ako sa trial and error ko nahirapan ako na magpalingas kaagad. So naisip ko na lagyan dito ng malaki-laking Tapos ito guys, yung ginamit ko dito blower ay 12 volts din lang. 12 volts na blower yung lapad. Tapos itong part na to, kung mapapansin nyo, ay malaki siya. So nilagyan ko siya ng air accumulator. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, ang ating padaanan ng langis ay sa ilalim ko inilagay. Yan, sa ilalim. Ayan, dyan dumadaan yung langis niyan sa ilalim. So kung itatanong nyo, hindi lang yan basta nilagyan ko ng butas dyan at ikinapit ko itong tubo na to. Ang ginawa ko dito guys ay nilagyan ko siya ng nipple dun sa dulo. So yun guys, mabalik ako. Itong aking daanan ng langis ng use oil ay dito na ngayon nakalagay siya sa ilalim. Hindi na katulad ng mga nauna na dito siya kasama dito siya sa may part na to nakalagay. So naisip ko lagyan ng twist, at saka regulated na itong langis na ito guys. Yung dumadaan dito na langis ay regulated. Pagdating dito sa taas, may nipple ito dito sa parting dulo na to. Nilagyan ko siya ng maliit lang na butas, kasi iniisip ko na kapag uminit na rin itong tubo na to, yung langis natin ay hindi basta lang pumupunta doon sa loob. Siya ay nagiging gas pag mainit na to. Siyempre kukulo tong langis dito at magkakaroon ng pressure na hindi naman siya pwedeng lumabas dito, kasi puno yan ng langis. Nilagay ko dito guys ay yung may flexible na hose. Yan, matibay siya. Saka hindi naman siya nagiinit sa parting ito. Hindi siya mainit. So bali ang mainit dito ay dito lang sa part na to. Yan, hanggang dito, yan. Ang nakakapit dito sa mismong chamber, yan ang mainit. So kung mapapansin nyo, ito ay nadagdagan pa yung katipiran sa ngayon, kasi nga ay regulated na yung langis. Ayan, wala siyang time na mag-aawas yung langis at mapapapunta dito sa blower, kasi binaligtad ko na yung tayo. Hindi na siya makakapunta dito sa part na to. kahit na tsaka walang overflow to guys,
Hindi nag-overflow to ngayon. Kasi nga, regulated na yung langis nito pagdating dito sa ibabaw na to. Kontrolado na ng apoy yung pagdating ng langis dito. Hindi na siya delikado. Hindi na delikadong mapupunta. So, hindi na delikadong mapupunta dito sa blower. Wala tayong aalalahanin na baka kapag malakas ang bukas ng langis ay aawas at pupunta dito. Iba na ito guys, ito ay regulated na, hindi na ito basta-basta ano. Yan, saka habang tumatagal siya guys, talagang paganda ng paganda yung kanyang apoy. Yan. Tapos yung burner na ano guys, ito ginawa ko, ito ay matatanggal, yan o. Matatanggal yan. Yan, natatanggal yan. Kaya kapag kung mapapansin nyo na nagbabaga din siya, itong burner, walang problema kasi madali naman siyang palitan. Madali siyang palitan. So ito yun guys, ang aking ano, bagong design na ano, used oil stove. Yan. Ang tawag ko rito ay rocket stove. Rocket used oil stove. Yan. Kasi parang rocket siya. Parang ano, yan, maganda. Saka ang kagandahan nito guys, talagang ito naman bago ko binidyo ay talagang tinest ko. At saka ang napansin ko rito guys, ngayon ay sobrang tipid niyang sa langis kasi regulated na yung langis niya. Bago pumunta dito sa chamber ay hindi na siya langis, usok na lang siya. Usok na lang yung ano, yung gas na lang, pure gas na lang yung ibinubuga nito dito. Hindi na siya yung langis na pumapasok pa doon sa loob. Yan guys, bagong design, bagong idea sa aking mga kakalikot. Sana magustuhan nyo itong aking video. At sa mga bagong napapadaan, nagtatanong kung paano gumawa ng mga used oil stove, ito guys, kung maaari ay ano, paki-subscribe nyo ako at tulungan nyo akong makarating sa aking gustong puntahan. So guys, madali lang itong gayahin, madali lang itong gawin. Tubo na distress. Tapos pinaliit ko yung parting dulo, nilagyan ko ng elbow doon sa dulo. Tapos nilagyan ko ng compartment dito para sa madaling pagsisindi ng apoy. Tapos ang ginawa natin blower dito, yung daanan ng hangin ay accumulated. Ibig sabihin, may compartment din ng hangin para ano, napapansin ko kasi kapag ano, tumatapon yung ibang hangin natatapon siya. And then yun nga, ito yung latest na may i-share ko sa inyo, yung regulated na daanan ng ating used oil. Ang ginamit ko dito ay itong flexible hose na matindi ang tolerance nito sa init ng apoy. Yan guys, ang ganda ng apoy Try natin guys na pahinain ang ating hangin. Tingnan natin kung ano, kung may ano. Ayun guys, ang ganda kapag mag-i-in ka na ng kanin ay ano na, yan ang ganda. Ayun mahangin lang dito ngayon guys kasi ano kabagat, may bagyo. Yan yung kanyang ano. Yan yung kanyang pang-in-in ng kanin.
Siguro kung ito ay ano sa kasi nagkataon lang na ano na nagte-testing ako ay malakas ang habagat dito. Ayan oh. Maulan. Ayan oh, sumasayaw yung mga puno. Malakas ang hangin talaga. Pero kung siguro kung tahimik lang yung panahon at hindi mahangin, baka mas maganda pa yung apoy nito. Pwedeng kontrolin talaga sa ano. Napakaganda guys ng ganitong design. Ito ay ano, masasabi kong talagang super safe at ano, kasi napakalayo na niya sa chamber eh. Maliit lang ito, detress din lang ito. So sakop lang niya yung puwit ng kaldero. Hindi niya masasakop yung puwit ng kaldero, yung kung tulad nito maliit lang itong ginamit kong kaldero na to, pero at least kung naglalaga ka o marami sabaw ay hindi siya maawasan. At kahit naman maawasan to, so malayo naman siya sa chamber, so walang problema kasi dito lang nagmumula yung langis niyan eh. So napakalayo na masabuyan siya ng tubig. So yan guys, ulitin ko, sana magustuhan nyo itong aking content ngayon sa tungkol sa use oil kalan. Yun nga, paki-subscribe nyo ako, at saka kung may mga comment kayo kung sa pagtatanong ay open ako dyan guys. Magtanong lang kayo, mag-comment kayo at sasagutin ko. Kung may mga katanungan kayo tungkol dito sa rocket stove ko ay mag-comment lang kayo at sasagutin ko kung anong diskarte, kung paano ko ginawa tong rocket stove na to. Ayan, kakaiba to. So yun guys, at maraming salamat at bye bye.